Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo on BTC. Nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, kung mapapansin nyo, yung market natin for the first few days, for the first 3 days natin, sideways lang siya. So, naglalaro yung market natin for 95.2 to 92.8. So, bumabalik-balik lang yung market doon sa mga resistance natin na 94.4, 93.6. So, still, yung resistance natin na 95.2, rejected pa rin siya. Pag na-break si 95.2, possible makita na natin mabibreak niya na to si 96.3. Tapos kapag na-break si 96.3, possible makita na natin si 97 and 98. So, ngayon, ang minor support natin, pwede tayong mag-short dito for 93.9. Pero since nasa 95k yung yung market natin, kapag bumaba ng 94.6, tapos nakita nyo mataas yung volume, pwede tayo mag-short kagad doon. Mag-early tayo, wag na natin antayin yung 94.4. So, pwede na tayo mag-early kapag mataas yung volume. Pero kapag konti yung volume natin, mababa, antayin muna natin ma-break yung 94.4 before tayo mag-short. So, possible kapag nakuha tong si 94.4, ma-break na rin si 93.9. So, bumabalik-balik lang siya eh. Pero kung mabibreak tong minor support natin na 91.9, possible makita na natin ulit si 88k. So, kanina umaga na stop loss tayo. So, ang trade natin is 94.8. So, na stop loss tayo dito. Pero, kanina naman nag-TP tayo dito sa, ito yun, 94.8. So, na stop loss tayo dito. So, pero nag-TP naman tayo dito sa 94.7. So, nag-long tayo dito. Nakita ulit natin si 95k. So, ngayon, ano ba yung reason kung bakit na-stop loss tayo? May system tayo, pero na-stop loss pa rin tayo. So, based on my observation, nakita ko, tama yung system ko. Tama yung system na sinusunod ko. Kaya lang, dalawa yung reason kung bakit na-stop loss ako. Ang nangyayari, either early in or early entry or late entry. So, yun yung nakikita kong reason. Kasi, based doon sa analysis ko, minsan, kapag mataas yung volume, pwede ka mag-early. So, for example, ito, example natin to. So, di ba bumaba siya for yung 93.6 ito. Di ba bumaba siya dito? Tapos, nagkaroon ng green candle. So, possible umangat siya. Kung nakikita nyo na mataas yung volume nung candle, tapos uptrend yung market, pwede tayo mag-early. So, pwede tayong pumasok dito ng early. So, tandaan natin yun. Pwede tayo mag-early kapag mataas yung volume. Pero kapag mababa yung volume, huwag tayo mag-early. So, yun yung napapansin kong reason kung bakit ako ni-stop loss. So, yun yung pinag-aaralan ko. Kung kailan ako papasok, kung kailan ako mag-early, kung kailan ako malilate. So, kapag ka-late na, wag na natin ipilit. So, yun yung lesson. Kapag late, wag na ipilit. Antay na ang bagong timing. So, kailangan maging patient and disiplinado, syempre. So, yun lang. Share ko lang yung possible na reason kung bakit tayo na-stop loss. Kung meron kang system, 'di ba? May system ka na sinusunod. Tama yung system eh. Tama yung system na ginagawa ko eh. Kaya lang minsan doon tayo na-stop loss, doon sa early in and late entry. So, ngayon, observe natin yung market. Kung possible ba makuha si 95.2? Ma-break na ba siya or babalik na naman siya doon sa 94.4 up to 92.8. So, check natin kung ano yung possible mangyari. Pero, yun nga, kung yung sinasabi ko na pwede tayo mag-early in kapag mataas yung volume. Pero kapag mababa, kailangan mag-observe muna tayo. For example, ito, ngayon, nasa 94.8, di ba? So, kung possible makuha si 94.4 tapos mataas yung volume, pwede ka mag-early. Pero kapag mababa yung volume, antayin mo munang ma-break si 94.4 before ka mag-short. So, pwede natin gawing support yung mga na-break nating resistance lalo na ngayon
sideways lang siya, pinaglalaroan niya lang yung mga na-break na resistance natin. Kukunin niya, short, tapos babalikan niya ulit. Pwede ka mag-long. So, yun lang. Quick update lang tayo on BTC. So, check natin kung ano yung possible mangyari, kung ano yung magiging galaw ng market. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.